at matapat sa Diyos. Puro tapat po ito no ating pinag-uusapan. Sana po mga kapatid, ang salita po kasi ng Diyos ay hindi po dapat nating iskipan. Mamimili lang tayo ng gusto natin. So lahat po iyan bilang isang mananampalataya, madadaanan po natin yung gusto man natin o hindi, hindi po natin pwedeng piliin mga kapatid dahil ito po talaga ay katuruan ng banal na kasulatan ng ating Panginoon na gusto niyang malaman natin at pwede nating maisabuhay kung ninanais po nating sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. So ang atin pong topic ngayon, ang buhay na tapat at matapat sa Diyos. A life of faithful stewardship and devotion to God. Sa Kawikaan chapter 3, verses 9 to 10, nabasa na po ng ating Sister Popcorn. Sabi dito, parangalan mo ang Panginoon sa iyong kayamanan at sa mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayon ay mapupuno ng kasaganaan ang iyong mga kamalig at aapaw ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Mga kapatid, ang katapatan sa Diyos ay isa sa pinakamataas na antas ng pagsamba. Amen po. Ito rin po ay uri at pinakamataas na pagsamba kung tayo po ay tapat sa ating Panginoon. Hindi ito sukatan sa dami ng ating alam, kundi sa lalim ng ating pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Sa Kawikaan chapter 3 verses 9 to 10, dito po ipinapakita ni Haring Solomon na ang tunay na karangalan na maibigay natin sa Diyos ay ang pagkilala sa Kanya bilang pinagmulan ng lahat ng ating tinatamasa. Amen po. Ang ating mga unang bunga or unang ani o tinatawag na first fruits ay sumisimbolo ng pinakamainam at pinakatapat. Amen po. Yung unang ani natin o first fruit, ito po ay sumisimbolo ng pinakamainam at pinakatapat na bahagi ng ating buhay. Amen po. Hindi tira-tira, kundi una. Hindi kung may time lang tayo, o kung may time lang ako, kakanta ako. Kung may time lang ako, magpapagamit ako. Ang sinasabi po dito ng Kawikaan chapter 3 verses 9 to 10, ito po ang pinakaunang bunga ng ating bahagi ng ating buhay. Hindi lang pinag-uusapan dito ang pera o first fruit o yung ating binibigay sa church o kanino paman. Ito po ang pinakaunang bahagi ng ating buhay. Hindi po tira-tira, hindi po yung mamaya ka na Lord dahil busy pa ako. Kundi yung una po na part ng ating buhay. Inuuna natin lagi ang ating Panginoon. May kapamaraanan po lagi tayong inilalaan para sa ating Panginoon. Ang pagtitiwala sa Diyos sa ating kayamanan, ito po or oras natin at lakas, ito po ay palatandaan ng puso na nagtitiwala sa kanyang kabutihan. Ito po ay hindi simpleng pagbibigay, kundi isang deklarasyon ng ating paniniwala na ang Diyos ang tunay na tagapagtustos sa atin. Hindi ang ating kakayanan, hindi ang ating lakas o ang ating trabaho, kundi ito po ay nagmumula sa ating Panginoon. Kung wala po tayong lakas na binibigay sa atin ng Panginoon, kahit baso lang, hindi po natin kayang buhatin. Amen po. Kaya ang kalakasan ay nagmumula lamang sa ating Panginoon, hindi po sa ating sariling kakayanan. Ang pagiging tapat ay hindi lamang tungkol sa pera, mga kapatid, kundi sa buong pagkatao natin. Lagi po natin yang iisipin. Sa ating pananalangin, mga kapatid, at sa ating paglilingkod, sa ating relasyon, sa ating kapwa, sa ating pamilya, at nakikita ito sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Ang taong tapat sa Diyos ay yaong nananatiling tapat kahit walang nakakakita. Amen po, mga kapatid. Tadako na po tayo sa ating unang puntos. Number 1, ang pagtatapat ay pagsasauli ng dangal sa Diyos. Ang pagtatapat ay nagsasauli ng dangal sa Diyos. Tagalan po natin, no? Sabi sa Santiago chapter 1 verse 17, Santiago chapter 1 verse 17.
Ang lahat ng mabuting kaloob at ang bawat ganap na kaloob ay mula sa itaas, bumababa mula sa Ama ng mga ilaw. Mga kapatid, ang pagiging tapat sa Diyos ay nagsisimula sa pagkilala na Siya ang pinagmulan ng lahat ng mayroon tayo. Ang ating oras, makilala natin ang Panginoon sa ating talento, sa ating lakas, at sa pamilya natin, at sa yaman, mga kapatid, na nasa atin ay alam nating hindi ito atin. Ito ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos upang ating gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya kung mayroon po tayong mga yaman, actually mga kapatid, hindi po kailangang maging mayaman tayo para tumulong sa kapwa. Amen po. O magbigay sa Panginoon. Dahil nakita po natin yung buhay ng isang balo, siya po ay nagbigay ng pinakalas na mayroon siya. Ngunit ang Diyos ay nakatingin sa puso. Hindi po natin pwedeng sabihin na, Lord, maghipo ka po ng mga tao na i-bless si ganito, i-bless si ganon. Hindi po natin kailangan na maging mayaman tayo para yung ibang tao lang yung mag-bless kay brother, kay sister. Maging ganon din po tayo mga kapatid. Pwede po tayong gamitin ng Panginoon kahit hindi po tayo mayaman, kahit nagkukulang po tayo, pwede po tayong gamitin ng Panginoon para i-bless po ang ating mga kapatiran. Kung hihintayin pa po natin kung kailan tayo yayaman, baka hindi na po mangyayari yon. Kaya ang sa atin pong buhay bilang isang mananampalataya, hindi po tinitingnan ng Panginoon kung gaano kalaki ang ating naitutulong, gaano kalaki ang ating naibibigay sa church o sa ano paman, kundi ang tinitingnan ng Panginoon ay ang ating puso. Doon po tayo nasusukat kapag tayo po ay naghihirap, nagkukulang sa mga pinansyal at nagagawa pa rin nating tumulong sa kapwa. May nakakakita man o wala mga kapatid, ito po ay nagbibigay po ng kaluwalhatian sa Panginoon. So ito po ay ipinagkakatiwala natin sa Diyos upang ang gamitin ng ating buhay na magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kapag tayo po ay nagbibigay ng ating buhay sa Panginoon, mga kapatid, hindi lang pera mga kapatid, kundi una na pinaka mainam o pinaka better, kumbaga, ay yung bahagi ng ating buhay. Ang ating pagsamba, ang ating panahon na binibigay natin sa Panginoon at ang ating lakas ay dapat una ang Diyos, hindi po siya huli, mga kapatid. So, ang salitang parangalan mo ang Panginoon ayon sa ating talata, ang salitang parangalan mo ang Panginoon ay galing sa Hebreyong salitang kaved, na nangangahulugang magbigay ng bigat o halaga. Mahalaga po mga kapatid, or may bigat sa puso, hindi po yung sobra-sobra, ito na, sobra na to. Yung may bigat po, yung merong halaga sa'yo, no? Hindi yung binibigay po natin yung bag natin kasi ito ibigay ko na nga kay sister tong bag ko kasi wala na tong halaga sa akin. Ibig sabihin, pag nagbigay tayo, mahalaga sa atin yung isang bagay na binibigay natin sa kapwa natin. Pag nagbigay tayo ng relo sa ating pamangkin, gustong-gusto natin yon. Pero ibinibigay natin sa ating pamangkin kasi gusto nating ibigay, may bigat, kumbaga may halaga sa atin yung ibinibigay natin sa ating kapwa, hindi po yung sobra-sobra lang. So ibig sabihin kapag tapat tayo sa Diyos, binibigyan natin siya ng bigat sa ating mga desisyon. Mayroon pong halaga sa ating mga desisyon ang binibigay natin na oras sa ating Panginoon. So ang kanyang kalooban ay may bigat kaysa sa ating sariling kagustuhan, mga kapatid. Ang example mo natin dito, si Abel, mga kapatid, sa Old Testament. Siya po ay naghandog ng pinakamahusay na bahagi ng kanyang mga alaga, ang unang anak ng kanyang kawan. Makikita po natin yan sa Genesis chapter 4, verse 4. Genesis chapter 4, verse 4. Ang kanyang puso ay tapat, mga kapatid, kaya tinanggap ng Diyos ang kanyang handog. Samantalang si Cain ay naghandog lamang ng kung ano-ano ang natira sa kanyang mga ani. At ito ay hindi kalugod-lugod sa Diyos.
So makita rito mga kapatid na ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi po sa halaga ng handog. Amen po. Kaya po pala tinanggihan ng Diyos ang handog ni Cain. Kasi po ito ay tira-tira lamang. Yung mga reject-reject na, yun na yung binigay niya sa Panginoon. Samantalang si Abel, ito po ay may bigat sa kanyang puso. Ito yung binigay niya po sa Panginoon na handog ay yun yung pinakamahalaga sa kanyang buhay. So sa atin pong buhay, paglilingkod sa Panginoon, sa atin pong personal na buhay, dapat yung inihahandog natin sa Panginoon ay yung bigat, may halaga sa ating buhay. Hindi po yung tira-tira lang ng oras natin ang inihahandog natin sa Panginoon. So bilang application sa atin mga kapatid, sa unang puntos, sa ating modernong panahon, paano tayo nagiging tapat? Hindi lang sa pagbibigay ng ating mga tithes and offering, kundi sa paglalagay ng Diyos sa una sa lahat ng bagay. Nilalagay po natin ang Diyos sa ating buhay bilang una sa lahat po ng bagay na mayroon tayo. Sa paggising pa lang natin sa umaga, lagi nating naririnig, siya ang ating inuuna. Kahit nakapikit pa ang ating mga mata, ang Diyos na ay nasa isip natin. Amen po. Sa mga plano natin sa ating buhay, ay pinagkakaubaya natin sa Diyos ang ating mga plano ng ayon sa kanyang kalooban, mga kapatid. Sa ating mga desisyon, yung desisyon natin ay binibigay natin sa ating Panginoon na bigyan tayo ng direction. So sa desisyon, sa Diyos ang direction. Amen po. Yan ang tunay na pagtatapat sa ating Panginoon. Paggising pa lang, siya muna. Sa mga plano, kanyang kalooban muna. Sa desisyon, kanyang direction muna. So yan po ang tunay na pagtatapat. Number 2 po na ating points, ang katapatan ay pagsunod kahit hindi madali. Ang katapatan ay pagsunod kahit hindi madali. Sabi sa 1 Samuel 15:22. Unang Samuel 15:22. Sapagkat ang pagsunod ay higit na mabuti kaysa hain, at ang pakikinig ay higit kaysa taba ng mga tupa. Mga kapatid, sa panahon ngayon, maraming Kristiyano ang handang magbigay kapag madali. Kapag maraming pera, handang magbigay. Pero kapag walang pera, ang hirap magbigay, mga kapatid. Ngunit ang tunay na katapatan ay nasusukat sa panahon ng kahirapan. Kapag tayo ay mahirap lang sa buhay, kapag may dumadaan sa ating bahay, kahit ano lang mayroon tayo, kahit sardinas, lagyan mo ng sabaw at lagyan mo ng dahon ng malunggay, pwede mo nang ipakain sa mga tao. Hindi po kailangang mayaman tayo para tumulong sa kapwa natin na mga nagugutuman. Yung mga nagtitinda po ng mga duyan, yun po no, sa aming baryo dati maraming nagtitinda ng mga duyan nung kami pa ay bata. So lagi po yung tinatanong, kumain na kayo? Kumain na ba kayo? Hindi pa. O sige, iluto kayo ng sardinas, lagyan ng sabaw at malunggay, kain na. So hindi po kailangang maging mayaman tayo para tumulong sa kapwa. Ang sabi po dito, maraming Kristiyano ang handang magbigay kapag madali. Ngunit ang tunay na katapatan ay nasusukat sa panahon ng kahirapan. So ang pagsunod po sa Diyos ay minsan ay nangangahulugang pagsuko sa ating kagustuhan. As a Christian, ang pagsunod sa Diyos minsan ay nangangahulugan ng pagsuko ng ating buhay sa Panginoon. Ngunit dito sinusubok ang ating puso, mga kapatid. Kung tapat ba tayo kahit hindi natin nakikita ang resulta kung may mga problema na dumadating sa ating buhay. Ang katapatan ay hindi emosyon, mga kapatid. Ito po ay desisyon. Hindi po ito emosyon kung tayo ay masaya, tayo ay maraming pera, kundi ito po ay desisyon natin sa ating mga buhay, mga kapatid. Ang taong tapat ay sumusunod hindi dahil maganda ang pakiramdam. O may sakit ako ngayon, hindi mo na ako a-attend. Kundi dahil alam niya na ang Diyos ay karapat-dapat pagtiwalaan. Amen po.
So ang taong tapat ay sumusunod hindi dahil maganda ang pakiramdam o ang kalagayan o masaya o malungkot, kundi dahil alam natin na ang Diyos ay karapat-dapat na pagtitiwalaan. So ang katapatan po ay bunga ng malalim na relasyon sa Diyos. Amen po. Hindi tayo makakapagtapat sa Diyos. Hindi tayo makakapagbigay sa Diyos. Hindi tayo makakapagsamba sa Diyos kung wala po tayong malalim na relasyon sa Diyos. Kapag kilala mo siya bilang tapat na Diyos, madali kang magiging tapat sa Kanya. Amen po. Ang taong tapat ay hindi natitinag ng kawalan sa buhay, sapagkat alam niyang siya ay may Diyos na tapat at kailanman ay hindi nagkukulang para po siya ay pagpalain. Amen po. Si Abraham, mga kapatid, ang ating example ngayon. Si Abraham ay halimbawa ng tunay na katapatan. Nang subukin po siya ng Diyos, naialay ang kanyang anak na si Isaac sa Genesis 22. Hindi siya nag-atubili, hindi niya inuna ang kanyang damdamin, "Oh, nakakalungkot, isa lang yung anak ko, bakit iaalay ko?" Hindi niya po inuna ang kanyang damdamin, inuna niya po ang pagtitiwala sa Diyos. Dahil dito, tinawag siyang ama ng pananampalataya. Amen po, mga kapatid. So ang example po ng ating katapatan, makikita po natin yan sa buhay ni Abraham, mababasa natin sa Genesis chapter 22. So paano po natin ito magagawa sa ating buhay? Mananampalataya, application po natin. Paano mo maipapakita ang katapatan sa Diyos? Maging tapat tayo sa maliit na bagay. Amen po. Sa panalangin, mga kapatid, wala pong nakakakita, maging tapat po tayo sa ating pananalangin, sa oras natin, sa binibigay natin sa Panginoon, sa pangakong binibitiwan mo sa Kanya, tapat ka ba? Kung ikaw ay may pangako sa Panginoon, Lord, pagalingin mo lang ako, Lord, paglilingkod ako sa iyo. Wag po nating pangangakuan ang ating Panginoon kung hindi po natin kayang tuparin. Sumunod na lang po tayo dahil ang mga pangakong hindi natutupad ay meron pong dalawang kahihinatnan. Kapag natupad natin ang pangako, maganda po ang consequence. Kapag hindi po natin natupad ang pangako natin sa Diyos, meron pong hindi magandang consequence. Kaya mga kapatid, kung di ka tapat sa maliit na bagay, kung hindi po tayo tapat sa maliit na bagay, hindi tayo mapagkakatiwalaan sa malaki. Ayon sa Lucas 16 verse 10. Lucas 16 verse 10. Maging tapat kahit walang nakakakita, sapagkat ang Diyos ay laging nakakakita sa atin. Amen po, mga kapatid. Maging tapat po tayo kahit walang nakakakita. Yung parang gusto mo nang kunin yung ballpen. Sa aming trabaho po, iiwan mo ang cellphone, hindi mawawala. Ngunit kapag iniwan mo yung marking pen, nawawala. Yun po, no? So, kung may makita kang marking pen, kahit hindi sa'yo, kunin mo na, ilagay mo na sa bulsa mo para may panulat ka. So, maging tapat po tayo sa mga bagay, kahit maliliit na bagay, sapagkat ang Diyos ay laging nakakakita sa atin. Number 3, ang katapatan ay may biyaya ng kasaganaan at kapanatagan. Ang katapatan ay may biyaya ng kasaganaan at kapanatagan. Sabi sa Mateo chapter 6 verse 33, ngunit unahin ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Mga kapatid, ang pangako ng talatang ating binubulay, ang Kawikaan chapter 3 verse 10 ay malinaw. Kapag pinarangalan natin ang Diyos sa ating buhay, mapupuno ang kasaganaan, ang ating mga kamalig, at aapaw ng bagong alak ang ating mga sisidlan. Mga kapatid, material man yan or spiritual ang tinutukoy po dito. Hindi ito lamang sa pisikal na kayamanan, kundi sa kasaganaan ng biyaya, kapayapaan at katuparan sa buhay natin. Mayroon po tayong kapayapaan kahit tayo ay mahirap, kahit nagkukulang tayo, mga kapatid. Kapag pinarangalan natin ang Diyos
Sa unang bahagi ng ating buhay paglilingkod, magkakaroon po tayo ng kasaganaan, magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating mga buhay na dulot po yan ng binibigay nating oras ng paglilingkod sa ating Panginoon. Ang taong tapat sa Diyos ay hindi kailanman nagkukulang. Amen, mga kapatid. Maaaring hindi siya palaging may sobra, ngunit hindi siya nagigipit sa biyaya. Ang Diyos po ay nagbibigay ayon sa ating pangangailangan at higit pa, mga kapatid. So ang salitang mapupuno at aapawan, ito po ay nagpapakita ng overflowing grace, mga kapatid. Ang uri ng pagpapalang hindi lamang para sa sarili mo, kundi para maibahagi sa iba, mga kapatid. Kaya po tayo pinagpapala ng Diyos. Kasi gusto po ng Diyos na umapaw ang pagpapala na ibinigay niya sa atin para din po sa iba, mga kapatid. Para makita po ang kaluwalhatian ng Diyos. Ito po yung overflowing grace. Hindi po ito patungkol lang sa pera, mga kapatid. Kung tayo po ay pinagpala ng Diyos spiritually, mga kapatid, ito po ang ating buhay, ay pwede po nating maibahagi rin sa iba ang nag-o-overflow na mga binigay ng Diyos sa atin na kaalaman, mga kapatid, upang marami din ang mabinipisyaran, mga kapatid, mabinipisyuhan sa pamamagitan ng ating mga buhay. Ang katapatan ay nagbubukas ng pintuan ng biyayang hindi mauubos sapagkat ito ang biyayang nakaugat sa pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Example natin dito sa Unang Hari chapter 17 verses 7 to 16. Unang Hari, First King chapter 17 verses 7 to 16. First King 17, 7 to 16. Ito pong example natin, ito po ay ang babaeng balo, mga kapatid, ay nagbigay ng huling tinapay niya kay Elias. Amen po. Alam niyo po yun yung lalaki na nagbigay ng tinapay kay Elias. Kahit iyon na lamang ang pagkain nila ng kanyang anak, mga kapatid. Ngunit dahil sa kanyang katapatan sa salita ng Diyos, hindi maubos ang kanyang harina at langis sa panahon ng taggutom. Umaagos po, umaapaw, hindi po nauubos, mga kapatid. Ang kanyang maliit na pagtitiwala ay nagbunga ng malaking himala, mga kapatid. Pag binasa po natin yung First King chapter 17 verse 7 to 16. Yan po yung babaeng balo na nagbigay ng last na pagkain nila doon sa hari kasi namatay na yung kanyang asawa na propeta. So, siya na lang po ang natira at ang kanyang anak. At marami pa po silang utang, mga kapatid. Ngunit, pinagkatiwala niya sa Panginoon, siya ay tapat at pinakain niya po si Elias, mga kapatid. Kaya, yung kanyang maliit na pagtitiwala, maliit man nagdududa man siya, ngunit ito ay nagbunga ng malaking himala. So kapag tayo po, mga kapatid, ay tapat sa Diyos, hindi natin kailangang mag-alala sa ating kinabukasan. So, ang katapatan, mga kapatid, ay nagdadala ng kapanatagan, kapayapaan sa atin sapagkat alam nating ang ating Panginoon ay tapat na tagapagtustos sa atin. Kung siya ay pinanghahawakan mo sa gitna ng kakulangan, makikita mong siya ay totoo sa kanyang mga pangako. Amen po, mga kapatid. So bilang encouragement po sa atin bilang isang mga mananampalataya, baka may mga pagkakataong nasusubok ang iyong katapatan sa Diyos. Marahil sa pananalapi, sa ministeryo, o sa ating pananampalataya. Ngunit tandaan po natin ito. Sabi sa 2 Timothy 2:13, 2 Timothy 2:13, ang Diyos ay tapat kahit tayo ay hindi tapat. So ang bawat maliliit na hakbang ng katapatan ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Kahit maliit lang iyong katapatan sa Diyos, naging tapat ka sa Diyos. Hindi po ito nakakalimutan ng Diyos. Ang mga luhang inialay mo sa Diyos, ang mga oras na ginugol mo sa paglilingkod mo sa Diyos, ang sakripisyo mong tahimik na ginagawa, lahat iyan ay inaalala ng Diyos. Amen po, mga kapatid.
Ang tunay na gantimpala ng katapatan ay hindi lamang kayamanan, amen po, kundi ang presensya ng Diyos na patuloy na kasama mo. At kapag siya ay kasama mo, wala kang kailangang katakutan dahil ang Diyos ang siyang laging umaalalay sa iyo. Amen po mga kapatid. Bilang konklusyon po natin, ang Kawikaan chapter 3 verses 9 to 10, ito po ay nagbubukas ng isang espiritual na prinsipyo. Kung pinaparangalan natin ang Diyos sa ating buhay, siya ay magbubukas ng mga pintuan ng pagpapala. Pagpapalang espiritual, pagpapalang material, pagpapalang pinansyal, lahat-lahat na po yan, magkakasama po yan. Ang pagtatapat ay pagkilala sa kanyang kabutihan. Ang katapatan ay pagpapatuloy sa kabila ng pagsubok. May mga pagsubok man na dumating sa iyong buhay, ikaw pa rin ay nananatiling tapat, kapatid. Sa pamamagitan ng dalawang ito, ang ating buhay ay magiging patutuo ng biyaya at katapatan ng Diyos. Amen po. Ulitin ko po, ang pagtatapat ay pagkilala sa kanyang kabutihan. Number 2, ang katapatan ay pagpapatuloy sa kabila ng pagsubok. Yan po yung pwedeng take home po natin. Amen. Number 1, ang pagtatapat ay pagkilala sa kanyang kabutihan. Number 2, ang katapatan ay pagpapatuloy sa kabila ng pagsubok. At sa pamamagitan ng dalawang ito, mga kapatid na ating nabanggit, ang ating buhay ay magiging patutuo ng biyaya at katapatan sa Diyos. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Balikan po natin mga kapatid, para po sa mga nagtitake note. Number 1 mga kapatid, ang pagtatapat ay pagsasauli ng dangal sa Diyos. Santiago 1:7. Ang atin pong example, Genesis chapter 4 verse 4. Number 2, ang katapatan ay pagsunod kahit hindi madali. 1 Samuel 15:22. Ang atin pong example, Genesis chapter 22, the whole chapter. At ang ating application, makikita natin sa Lucas 16:10. Number 3 po natin na puntos, ang katapatan ay may biyaya ng kasaganaan at kapanatagan. Mateo 6:33. Dito po sa ating example, mababasa po natin sa 1 King 17 verses 7 to 16. Or Unang Hari chapter 17 verses 7 to 16. So dito po sa ating encouragement, makikita po natin dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 13. At dito po sa ating conclusion sa ating Kawikaan chapter 3 verses 9 to 10, may number 1 po dito na ating mai-take home. Ang pagtatapat ay pagkilala sa kanyang kabutihan. Bakit ka tumatapat? Kung bakit ka tapat na naglilingkod sa Diyos? Dahil kilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Number 2, ang katapatan ay pagpapatuloy sa kabila ng pagsubok. Amen? Yan lang po mga kapatid, no? Marami pa po yan, pero ito lang yung binigay natin para madali po nating ma-take note. At madali po nating ma-memorize ba? Hindi natin malilimutan. Glory to God, tayo po'y manalangin. Aming mapagpala at